Hallelujah. Praise God sa magandang umaga na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ganoon din sa mga nasa Abu Dhabi, sa Burning Bush Ministry International. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ganoon din sa Divine Word of God Christian Church sa Manila. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At ngayong umaga ay pupurihin natin ang Panginoon. Awitan natin at bago tayo dumako doon ay kailangan manalangin muna tayo. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa umagang ipinagkaloob mo sa bawat isa, na kami ay patuloy mong pinalalahanan na sa oras ng pagkakataong ito, kami magpuri, magpasalamat sa iyo sa mga ginawa mong kapakinabangan, sa mga ginawa mong kabutihan sa aming mga buhay, at patuloy naming inaanyayahan ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito, pususin mong lugar na ito ng iyong presensya, na kung ano man ang mga hadlang sa aming mga puso, kaisipan, ito po'y sinusuko namin sa iyo, sinusurrender namin sa iyo, na mga mawasak ang mga hadlang na yan, na tanging ikaw lamang ang maparangalan sa umagang ito. Tanging ikaw lamang ang laman ng aming mga puso, kaisipan, upang kayo'y papurihan, pasalamatan, at maging sa aming pag-aaralan ng iyong mga salita. Hayaan mo, pangunahan mo kami sa iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo na maintindihan, maunawaan namin lahat ang aming mga pag-aaralan at kami po'y patuloy nagpapasalamat sa mga ito at patuloy namin inaangkin ang katagumpayan mo sa aming mga buhay at ang kapurihan, ang pasasalamat ay binabalik lamang namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God! So tayo po ay aawit sa Panginoon. Papurihan natin ang ating Panginoon dahil sa mga ginawa niya sa ating buhay. So, awit po tayo. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? Worthy, stand up and give him the praise. Praise the Lord, praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up
praise. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Tayo ay pupunta naman sa magandang mensahe ng Panginoon sa atin sa panahon ito. At tayo pong lahat ay dadako sa pinaka-importanting bagay sa lahat. Purihin ng Panginoon. At hallelujah. Balik tayo sa So, buksan po natin ang ating teksto o ang ating Biblia sa Revelation chapter 4 verse 1 to 11. Ang ating pag-aralan ngayong umaga ay walang iba kundi matatagpuan sa Revelation chapter 4 verse 1 to 11. At umpisan ko lang basahin sa verse 1. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit at narinig kong muli ang tinig na parang trompeta, sinabi niya. Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Verse 2. Bigla na lang akong napuspos ng banal na espiritu at nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo, na nagniningning tulad ng mga mamahaling mga batong jasper at cornalina, at nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 ang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. Mula sa trono ay kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng trono ay may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. At unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang goya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. 6 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mga mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap. Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Sa verse 10, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Inaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, dapat po kayo, Panginoon, naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Purihin ang Panginoon. At purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, hingin natin ang pangunguna ng Espiritu Santo sa ating gagawing pagsamba sa Kanya. Purihin ka, Ama, at kami po muli nagpapasalamat sa iyo. Hinihiling namin ang pangunguna mo sa amin upang maintindihan namin ang aming mga pag-aaralan sa umagang ito at patuloy mo kami bigyan ng kalinawan, ng pangunawa, at bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa trono ng iyong biyaya. Silyuhan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Kuberan mo kami ng makapangyarihan, the power from on high, kasama ng aming mga mahal sa buhay. At patuloy na inaangkin namin ang katagumpayan mo sa pangalan lamang ng Panginoon Jesus. So, nakita natin sa mga nakarang araw, ang topic natin ay walang iba kundi yung patungkol sa walk with God. Nakalipas na yun ng mga ilang linggo na. At ang sumunod ay kumbaga dun sa walk with God, para napag-aralan natin doon ay kung paano malugod ang
Panginoon sa ating buhay, sa ating pagpapagamit, sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. At napag-aralan din natin ang be filled with the Holy Spirit. Kung paano naman tayo mapuspos ng banal na Espiritu para magamit tayo maitili doon sa gawain ng Panginoon. At ang pangalawa naman, kung paano tayo lumakad sa Espiritu, walk by the Spirit. At dito po natin mapapansin na dapat itong walk by the Spirit, kailangan nating ma-maintain or manatili tayo na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon or by the guidance of the Holy Spirit. So ito po ang mga mahalaga na natin napag-aralan ng mga nakaraan. So ngayong linggo, isingit ko naman dito yung tungkol sa ibang topic. Ito yung makikita natin sa mga events na mararanasan pagdating ng panahon doon sa langit. Kumbaga, sabi ko nga, sa mga Kristiyano sa langit ay magpapatuloy siya sa paglakad ayon sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kumbaga, yung ginagawa mo dito sa lupa na tungkol sa kalooban ng Panginoon, ay ito, pagdating sa langit, ay mayroong kahihinatnan ito. Hindi yung parang baliwala lang sa atin. Kaya sabi ko nga, dapat maging seryoso tayo habang tayo nandito sa lupa. At gawin natin ang mga gustong gawin ng Panginoon para sa ating buhay. So, para naman ma-encourage naman kayo sa bawat isa at para magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, siguro naman mahalaga ito para malaman ninyo at alam ko nagnanais din tayo sa ganitong mga bagay na kumbaga kasi minsan parang nagsasawa na ba tayo sa pagsunod, pero ito po para ma-encourage naman kayo ang bawat isa na magbago at magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag nalaman nyo itong ating pag-aaralan ngayon. Ito ay patungkol sa isang pangitain ni Juan. Matatagpuan sa ating passage na binasa ko kanina sa Revelation chapter 4 verse 1 to 11. Pero ang concentration ng ating pag-aaralan dito ay walang iba kundi sa verse 10 lamang at saka verse 11. Pero kasama na rin siyempre yung verse 1. So, kailangan natin na pagtuunan ng pansin ito kasi napakahalaga. So, ang title ng ating topic sa umagang ito ay walang iba kundi Future Scene in Heaven. Ang kaganapan sa langit sa hinaharap. Kumbaga, ano ang magiging kaganapan sa langit sa hinaharap? Kumbaga, ang tema natin, what is the future scene in heaven that believer must eagerly experience? So ano ba? Ano ang kaganapan sa langit sa hinaharap na dapat may pananabik na maranasan ng isang mananampalataya? Ano ba ito? Sabi sa verse 10 to 11, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Inaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat dapat po kayo, Panginoon, naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. So kung mapapansin nyo, bakit tayo nananalangin tapos purihin ka, Panginoon? Sinasamba ka namin. So, laging inaalay natin ang kapurihan. Lahat ng accomplishment natin dito sa lupa ay ibinabalik natin sa kanyang kapurihan. Kasi kung wala siya sa buhay natin, hindi natin magampanan yung mga bagay na yun. Pero, sad to say, may mga iba na parang inaangkin na nilang kalawalatian. Pero dapat hindi. Kasi dito mismo, nakikita natin sa Revelation chapter 10, na mismo itong 24 na namumuno ay nag-aalay sa kanila. So makikita natin yan sa bandang huli mamaya. So anong ginagawa ng 24 na elders? Inaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono ng Panginoong Jesus. Ito ang kaganapan sa hinaharap sa langit na mararanasan ng mga mananampalataya ni Kristo. At dapat inaasam ng mga na may pananabik ang pag-aalay ng ating mga korona sa harap ng trono ng ating Panginoong Jesus. So dapat nga ang isang Kristiyano para bang nananabik siya na pagdating ng araw, mag-aalay siya ng corona doon sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Pero aywan ko, siguro ang mentalidad ng mga Kristiyano sa kasalukuyan hindi ganun eh. Basta puro blessing na lamang. So ito pang makikita. So ang first point natin sa ating tema sa ngayon, what is that future scene in heaven that believer must eagerly experience? Ang sagot ay casting our crowns at the feet of Jesus. So itong point 1 natin, yung first point natin, ito yung pag-aalay ng ating mga korona sa harap ng Panginoong Jesus.
So nag-aalay sila ng corona. May picture to dito pero yung mga sa video na makikinig dito hindi nyo na makikita yan. So, maybe ang ilan sa mga Kristiyano ay hindi pa alam ang patungkol sa crown at kung ano ang gagawin sa crown na kanyang matatanggap doon sa langit. Nasasaad po sa Biblia na mayroong tatanggapin ang mga mananampalataya ni Jesus na gantimpala o reward sa langit dahil sa kanilang paglilingkod sa Kanya nang may katapatan dito sa lupa. Some of the rewards are special at ito ay ang putong o korona na mapupunta sa mga Kristiyanong tunay na nagpapagal sa Panginoong Hesus. So dito po natin makikita na ang Kristiyano ay hindi lamang basta Kristiyano. Mayroong reward yan. Mayroong reward. So kung ano mga ginawa mo dito sa lupa na sa pagpapatuloy mo pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pagdating ng araw, may matatanggap ka na reward. Ang tanong, mayroon ka nga bang matatanggap? So, at ang crown na natatanggap nila ay inaalay naman nila ito sa paanan ng Panginoong Hesus. So, yung mga crown na natanggap nila, ibinabalik nila, inaalay nila sa Panginoong Hesus. At ito, dapat ang pinagsisikapan ng Kristiyano. Ang may matanggap na korona pagdating ng Bema Judgment doon sa langit. Ang Bema Judgment ay isang event sa langit kung saan pagkatapos na kunin tayo ng Panginoong Hesus dito sa lupa at dalhin doon sa kanyang kaharian. This is during the rapture. Yun ang madalas kong isabihin na once na nagkaroon ng rapture, doon casting of crowns naman sa heaven, sa lupa naman, yan ang great tribulation na mangyayari. So magkakaroon ng tinatawag na Bema Judgment upang bigyan ng reward o puputungan ng korona ang mga nagpagal, nagtiis para masunod lamang ang kalooban ni Kristo dito sa lupa. So ito ang reward. Kaya tingnan po natin kung mayroon ba tayong reward dito. Alam ko gustong-gusto natin lahat makatanggap ng corona. Pero ang tanong, worth it ka ba? Dapat ka bang makatanggap? Dito pag-usapan natin yan. Unahin muna natin ang point A, Jesus promised rewards for those Christians who will serve Him faithfully here on earth. So ang Panginoong Hesus mismo doon sa mga pangaral niya sa Scripture, nangako siya na bibigyan niya na gagantimpalaan o bibigyan niya ng korona yung mga taong mga nagpapagal, naglilingkod, yung nagsasakripisyo para lamang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. At sa ginagawa mong yan, sa iyong pagsunod sa Panginoon, na may katapatan, bukal sa iyong kalooban, dito mo mapapansin na pagdating ng araw, pagdating ng rapture, mayroong kang matatanggap na korona. So, pagpatuloy natin. Point 1. Saan makikita ang mga pangako ng Panginoong Hesus na rewards o gantimpala sa mga Kristiyano? Ando doon yun sa Matthew chapter 5, verse 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So, ito yung mga disciples, ito yung mga sumusunod sa kanya na sa pagsasakatuparan ng kanyang mga utos na kung titingnan mo napakaayos naman ay pinaparatangan pa ng mga bintang na hindi kaaya-aya. So sabi sa verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So ibig sabihin, may pangako mismo, alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So talagang ganun dito sa mundo. Kahit na tamang ginagawa mo, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, may mapupuna at mayroon pa rin kontra ang mga tao na hindi bukas ang puso kaisipan at hindi kumikilala sa Panginoon. So sa 1 Corinthians chapter 3, 13 to 15, ngunit sa araw ng paghuhukom, dito na magkakasubukan. Makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. So, tingnan mga illustrations dito. Verse 15, ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. So, maikukumpara po natin. Kung ikaw, yung mga ginawa mo para sa Panginoon, pag sinubok yan, ay mananatili at kumbaga ito illustration ay parang gamit na tinupok ng apoy pero kung hindi masunog yung gawa mo, ibig sabihin doon ka tatanggap ng gantimpala. So,
yung mga gawa ba natin sa Panginoon, yung mga pagsunod natin sa Kanya, pag binigyan ba ng pagsubok sa buhay yan, nananatili ba yan o tamporista ka agad? So yan, isa yan sa mga makikita natin. Tayo mismo ang makakaalam yan sa sarili natin. So napag-aralan din natin before sa Parable of the Pounds, ang mga nagpagala tapat na sumunod sa utos ng Panginoong Hesus ay ginantimpalaan niya ng mas maraming gawain. Hindi lang natin gaanong maunawaan kung paanong mangyayari yun sa langit. Pero may gantimpala. So dito, hinalintulad natin, ang atin lang binigyan ng pansin ay talagang kung ikaw ay nagpakahirap o ikaw ay sumunod ng tapat dito sa lupa, sigurado may gantimpala yan. So, nagpapakita lang na nagbibigay ng gantimpala ang Panginoong Hesus sa mga tapat na tumutupad sa kanilang mga tungkulin. So, point 2. Saan naman makikita ang mga crowns na ipinangako ng ating Panginoong Hesus? So, ito. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. The crown of rejoicing. The crown of rejoicing. Sabi sa verse 19, "For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming?" Verse 20, "For ye are our glory and joy." Tingnan natin sa Tagalog. "Gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin." Sina Paul ang nagsasabi nito. Sinabi ni Pablo sa mga converts nila sa Thessalonica. Ito yung yun ang sinabi ni Pablo. Na silang mga taga-Thessalonica ay ang karangalan at kagalakan nila Pablo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Umaasa sila, Pablo, na tatanggapin nilang itong crown of rejoicing sa Panginoong Hesus. Sa kanyang muling pagbabalik, ibig sabihin, ang crown na ito ay tinatawag na soul winner's crown. Kasi marami silang na ibalik, kumbaga marami silang binahagian ng salita ng Panginoon, na nabuksan ang puso kaisipan at na iwin nila, na anyayahan nila na manumbalik sa Panginoon. So, tinatawag niya na soul winner. Kaya, soul winner's crown. Kumbaga, sa evangelism, marami kang nadala na kaluluwa sa Panginoon. At sila'y nanatili. Hindi yung nadala ng isang araw lang at nawala na, kundi nanatili at nagpatuloy at nagamit din. So, yun ang tinatawag na soul winner's crown. Sa personal nating buhay, kung ikaw man ay nagamit mightily ni Lord sa pag-soul winning at marami kang nadala sa Panginoon, marami kang taong nahikayat na makapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, makakatanggap ka ng crown of rejoicing or soul winner's crown kagaya nila Pablo. Madali lang masukat kung karapat-dapat ka sa crown na ito. Isipin mo, sa simula ng ikaw ay maging Kristiyano hanggang ngayon, ilan na ba ang iyong nadala sa Panginoon? Sa tingin mo? Sa dami ng iyong nadala, karapat-dapat ka na bang tumanggap ng crown? Kung sa tingin mo ay kulang pa at gusto mong makamtan ang koronang ito, may panahon pa. Pag sumikapan mong ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa marami. Kumbaga kasi bilang ng Panginoong Hesus yan eh. Bilang ng Panginoon kung ano talagang na-accomplish natin dito sa lupa. So, next crown, the crown of righteousness. Nandun sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing." So, mayroon. Sa Tagalog, puspusan akong nakikipaglaban sa kaligsahan. Tapos ko, ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya at ngayon ay inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibinibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So, dito na naman natin mapapansin na dito magkakaalaman kasi pagdating ng paghuhukom lagi, kung mapapansin nyo, ilan na yung nabasa natin,
doon lang ibibigay ang korona sa pagdating ng paghuhukom. Ito po yung laging sinasabi na Judgment Day, yung pag ni-rapture na yung mga believers, pagdating doon sa langit, sa kaharian, yun nga, Bema Judgment, yung paparangalan lahat ng mga tao na tapat na sumunod sa Kanya at ginampanan ang kanilang responsibilidad dito sa lupa para sa kalooban ng Panginoon. Then, doon lang matatanggap yung crowns. Then yung crown na yan ay ibibigay, ipaparangal din sa ating Panginoon Jesus. So ito naman ang tinatawag na victor's crown. Korona para sa mga nagtagumpay kagaya ni Pablo, hindi sumusuko sa pagsunod o pagganap sa tungkulin ibinigay ng Panginoon. Sinabi ni Pablo, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan, matapos ko na ang dapat kong takbuhin, at ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Victor's crown. Tayo man, kung nagpapatuloy tayo sa ating takbuhin at gampanan at hindi urong sulong sa paglilingkod, kundi sulong ng sulong kahit na nasasaktan at nananatiling tapat hanggang wakas, makakatanggap tayo ng crown of righteousness. So, ibig sabihin, kaya laging kong sinasabi na total Kristiyano ka na sa ayaw man sa gusto, talagang ang kaaway ay hindi ka tatantanan. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy at ginagawa mo yung nararapat, yung kalooban ng Panginoon sa iyo, sa bawat isa, kasi ang Panginoon, ang plano niya para sa atin ay talagang maging mabuti tayo hanggang sa pagdating ng panahon para makasama tayo sa kanyang pagbabalik. Subalit, kung paurong-sulong tayo sa paglilingkod, ay para tayong repeater niyan sa school. Wala tayong hahantungan, kundi pabalik-balik na lamang. So another crown, next crown, ay makikita natin sa James 1-12, the crown of life. James 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. So ito naman yung korona ng buhay. So sa Tagalog, mapalad ang taong mananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So, ibig sabihin, mapapansin po natin, bawat verse, pinangako yan ng Diyos doon sa mga nagmamahal sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga nagmamahal lamang. Pero kung yung hindi naman talaga walang halaga sa kanila, hindi magkakakorona yan. Corona virus ang mapunta dyan. So, dito, itong mga kailangan, kasi kung maging tapat ka sa pagsunod, may crown of life ka talaga, ibig sabihin, iwas ka sa lahat ng mga bagay. Katulad na lang yun ng mga do not be equally yoked. Ibig sabihin, isingit ko lang yan. Kung may doon na lang sa mga hindi maayos na pamumuhay, kung nakikisalamuha ka sa hindi naman talaga nararapat, mahahawaan ka noon. So, ganun ang sitwasyon. Kumbaga, mahahawaan ka ng nature ng kapaligiran na yon. Kaya kung paano ka nahawaan ng mga kasalamuhan mo, magiging ganun ka na rin. So, itong crown of life ay para sa mga Kristiyanong na pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay dahil sa kanilang paglilingkod o pagganap ng kanilang tungkulin bilang lingkod ni Kristo. Kung maalala natin si Pablo, ang dami-dami niyang dinaan ng pagsubok at sa pagsasagawa ng kanyang tungkulin bilang apostle to the Gentiles. May parating lamang niya ang mabuting balita sa mga hintil. Maraming bisis pinagbantaan ang buhay niya. Kung mapapansin natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23-27 tungkol sa mga pagsubok na naranasan ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Makita natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23, mas maraming beses, sabi doon, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. Sa verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa kong mga Hudyo. Sa verse 25, 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong
pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. So nakita po natin to. Ano kaya kung tayo po ang nandoon sa panahon na yon, sa sitwasyon ni Pablo? Baka ang dami na natin kung sino na natin ang sinisisi, kung bakit tayo naroroon. Pero dito sa buhay ni Pablo, mapapansin natin na natural lang sa kanya. Ibig sabihin, kung anong nangyayari sa kapaligiran, siya ay laging nakapokus doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya hindi niya napapansin yung mga bagay na yan. Pero kung ang isang tao ay hindi nakafocus doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon, doon siya nakapokus sa sarili niya, magrereklamo talaga yan. Kahit na nga dito sa trabaho natin, sinusweldohan na tayo, dapat obligasyon natin kasi pumasok tayo doon sa trabaho. Lahat na iutos sa'yo, tatrabahoin mo, pero nagrereklamo nga, may sweldo na yon. How much more pa ito nawala? So, verse 26, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko, mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Ito nga ang mas malupit dyan. Nararanasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Nararanasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain at maranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. So, dumaan na ba tayo sa ganitong mga pagsubok na nangyari kay Apostle Paul para lang sa pagpapahayag natin ng salita? Dahil lang sa pagpapahayag natin o abot natin ang mga salita ng Diyos doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya at dumanas ng ganito. Naranasan na ba natin? O ni isa wala pa nga siguro. So grabe ang mga naranasan ni Pablo na pagsubok sa buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan at dahil dyan siya ay tatanggap ng crown of life. Ang gantimpala para sa mga taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. At ito ang pinanghahawakan ni Pablo para mapagtiisan niya ang lahat ng hirap ng kanyang paglilingkod. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpalang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Ang sinasabi ni Pablo na gantimpala ay ang crown of life. So, ganun. Kaya nga sabi ko nung nakaraan na nasa sa pag-iisip ng isang tao, ng individual niya, kung paano niya i-absorb ang isang bagay. Katulad dito ni Paul. Kung iisipin niya na, ay napakahirap, ay napakatindi ng aming dinarma, ayoko nang bumalik, ayoko nang pumunta doon. Pero ang sabi niya, panandalian lang yan. So hindi maikukumpara yan doon sa tatanggapin mong corona sa langit. So ito yung napakahalaga na nasa sa kondisyon ng kaisipan ng isang mananampalataya. Kung hanggang saan kalawak at kalalim ang kanilang pangunawa at kanilang pagsunod sa Panginoon. So ito ang pinakamahalaga sa lahat kasi kung hindi po natin maabot yan, makita yan yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin, hindi mo talagang gagampanan ito. Hindi mo talagang gagawin yan. Malayo pa lang. Kasi dito na makikita, lalo na pag nag-iisa ka na lang, walang nagpapaalala sa iyo. Mag-isa ka na lang, walang laging nagtatapik sa iyo na, oy, dapat ganito, dapat ganon. Yung kusa, yung motivation, kasi ang nagmo-motivate na diyan, sabi ko nga, the Holy Spirit is the one who motivates us. Kasi minomotivate tayo ng banal na espiritu nang sa gayon makasunod tayo sa kalooban na pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaso, alam ko lahat na Kristiyano na ang relasyon niya ay tapat sa Panginoon, may motivation ng Holy Spirit yan. Kaso lang minsan binibigyan natin ng mas importansya yung kagustuhan ng ating ng katawan ng flesh para yun ang masunod, hindi yung kalooban ng Panginoong Jesus o kalooban ng Panginoon through the empowerment of the Holy Spirit. So kung ito ay nagagawa din natin sa ating paglilingkod sa Panginoong Jesus, ang mapagtagumpayan ang mga pagsubok pagdating sa langit, tatanggap din tayo ng crown of life. Ano sa tingin ninyo, makakatanggap ka ba nitong klaseng
klase ng crown, o baka naman kaunting pagsubok lang, umayaw ka na. May nakasamaan ka lang sa loob ng iglesia, ayaw mo nang magsimba. Hindi ka lang maimbitan sa birthday party ng isang kapatiran, ayaw mo nang magpakita sa church, nagtampo ka na kaagad. So, siyasatin nating mabuti ang ating paglilingkod sa Panginoong Jesus. Kung tampuhin kang klase ng Kristiyano, di ka karapat-dapat sa crown na ito. Kasi ang lalabas sa iyo kasi diyan paurong-sulong. So, intindihin natin na ang isang Kristiyano ay hindi itong pagsasama sa fellowship, hindi katulad yun ng organization. Kasi ang organization, yan nga ang pinagtataka ko dyan. Sa organization, masyado tayong masunurin. Pero dito sa Panginoon, parang second lang, binabaliwala natin kasi alam natin na mapagpasensya ang Diyos. Pero wag nating tingnan natin ng maigi yan kasi baka mamaya, baka sa bandang huli magsisi tayo. So, next crown ay makikita naman natin sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, the crown of glory. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapangalaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. So, gusto ko lang i-emphasize dito. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalataya. So, baka kasi niyang bumalik, bakit pinapabayaan ako ni Pastor? Bakit? Ang tanong, mananampalataya ka ba? Tingnan mo muna. Yung mga mananampalataya. So, kasi maraming question dyan eh. So, hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Praise God. So, huwag kayong maghahari-harian. Ito na naman. Sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, at tanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. The crown of life. So, marami tayong matututunan dito kasi ang sa English nito, do not be lording. Kumbaga, parang ikaw ang Diyos nila. Para lamang yung pag-control, kumbaga controlling. Kasi ang iba ang lumalabas controlling. Hindi binibigyan ng kalayaan yung mga mananampalataya. Kaso naman, sa bagay, ang sinasabi dito, yung mga mananampalataya, kasi pag hindi mananampalataya, pag hindi mo naman kinontrol, hindi mo na ma-control talaga. Kasi may kanya-kanyang diskarte sa buhay na wala doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang doon, kung lahat mananampalataya, yung talagang bukas na nakakakilala sa Panginoon, kahit hindi mo, kahit hindi mo pagsabihan, nagkukusa at alam niya. Kasi siya rin ay mananampalataya at alam niya ang salita ng Panginoon. Ang mahirap talaga, kaya nagkakaroon ng problema dyan. Pag ang tao ay hindi mananampalataya at kumbaga may kanya-kanyang diskarte sa buhay o kanya-kanyang motive na ayaw pasakop, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang mahirap. So, sunod tayo. Ang crown of glory ay para naman sa mga pastors at elders of the church. Sa walang pagod nilang pag-aalaga sa mga tupa na sa iglesia, kahit sugat-sugatan, na dahil sa mga pambabatikos ng mga members. Hindi natin maiwasan, talagang mayroong ganyan. Sabi ko nga, sa lahat ng pagkakataon, kahit na nga sa bansa ng Pilipinas, maganda ng ginagawa ng presidente, mali pa rin sa iba. So, bakit si pastor ganito, bakit si pastor ganyan, mga members na walang pagpapahalaga sa mga pastors nila, pero silang mga pastor ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Nagtitiis para lang magampanan ang kanilang tungkulin sa Diyos. So, dito na makikita, kaya kahit ano pang gawin ng mga members sa pastor, so kaya pag nabasa mo yung work out your own salvation with prayer and trembling, dito ka papasok. Magampanan mo yung responsibilidad mo. Tapos ka na doon. Kung ayaw nila, wala ka nang magagawa. Ang pinakamahalaga, tuparin mo ang tungkulin na inatang sa iyo ng Panginoon para makamtan mo yung crown of glory. Ngayon, nakita nyo na ang iba't ibang klase ng corona o crowns. May nakita ba kayong koronang po pwedeng mapasayo pagdating ng giving of rewards doon sa heaven? So, praise God kung meron.
Pero kung wala pa, pag sumakitan po nating makamtan ito. May panahon pa para wala tayong pagsisihan o panghinayangan pagdating ng panahon na wala man lang tayong may alay na corona sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Point B, but why will the saints, having been rewarded for their faithfulness, cast their crowns at the feet of Jesus? Kumbaga, bakit kailangan i-alay ng mga Kristiyano ang natanggap nilang corona pabalik sa Panginoong Jesus? So dito po natin bibigyan ng linaw. Sabi sa verse 10 ng ating teksto, lumuhod at sumamba sa kanya ang 24 na namumuno. Inaaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono. At sinabi sa verse 11, karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. So, point 1 doon, because Jesus deserves all the credit for our crowns. Kumbaga, kaya ka nagtatanggap ng corona dahil ang Panginoong mismo ang gumawa niyan para makilala ka o para matanyag ka rin. Di ba may mga verses tayo na pag-aralan na bibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Ikaw din na sumunod na sinakatuparan ang ninanais ng Panginoong Jesus. Ay nagkaroon ka rin ng corona o nakilala ka rin. So sabi ko nga kanina na ang Panginoon mismo, lahat na wala tayong magagawa kung hindi kumilos ang Diyos sa atin buhay. Sabi ko sa mga nakaraan, hindi ang Kristiyano ang namumunga, kundi ang Espiritu ang namumunga sa buhay ng Kristiyano. Yun. So dito po, dahil si Jesus ang karapat-dapat na maparangalan sa ating mga natanggap na corona, kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin makamtan ang tagumpay. Tunay nga na nasabi sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kaya karapat-dapat lang na kung anumang natanggap nating karangalan, ibabalik natin ang papuri, karangalan at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Huwag po natin sarilinin ang kinin dahil hindi naman talaga tayo lang ginamit doon. Ang ginawa ng mga elders ay posibleng yun din ang gagawin natin. Pag nabigyan tayo ng corona, pagkatapos na maiputong sa mga elders ang corona nila, ito ay inaalay din nila pabalik sa Panginoong Jesus. Bakit? Sabi nila sa verse 11, karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. So kung pagkatanggap ng 24 elders, ibinalik din ng mga yon sa Panginoon yung corona na natanggap nila. So labis-labis ang pasasalamat nila sa Panginoong Hesus sa karangalan na tanggap nila. Kung hindi dahil sa Panginoong Hesus, hindi nila makamtan ang karangalan na nasa sa kanila sa ngayon. Kung anuman ang kanilang nakamtan sa oras na yan ay dahil sa tulong at biyaya ng Panginoong Hesus. Kaya buong pagpapakumbaba na inaalay nila ang kanilang korona sa paanan ng Panginoong Hesus. So, napakaganda, di ba? So, kahit dito sa atin, sa lupa, ganito ang mga nangyayari. Marami tayong napapanood na ceremonies na kung saan ang isang tao ay binigyan ng medal o trophy bilang reward sa isang pagtatagumpay. Pero yung natanggap nilang medal o trophy ay iaalay naman niya ito doon sa isang taong naging inspirasyon niya o naging dahilan kung bakit nakamtan niya ang tagumpay. Halimbawa, sa isang taong nakagraduate ng may highest honor, halimbawa summa cum laude. Pagkatapos na siya iparangalan, binigyan ng award. Ang award na yan ay inaalay naman niya sa kanyang mga magulang. O, di ba? Ganon. Kasi kung wala din ang magulang, ay hindi rin niya natapos yung kanyang course na kinukuha. So, pagkatapos na parangalan siya ng school, itong aking natanggap ay aalay ko rin sa aking magulang dahil sila naghirap para sa akin maging matagumpay lang ako sa pag-aaral ko. So, ganun. So, ganun din tayo. Ang tumutulong sa ating dito sa lupa para tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. So, ganun din. Ito ang literal example naman dito sa lupa para mas malinaw para sa atin. So, sasabihin niya, ang medal na ito ay naalay ko sa aking mga magulang na nagtsatsagang sumuporta sa akin para makatapos ako ng pag-aaral.
nagsikap, maghahanap buhay para meron akong may pambayad sa tuition fee buwan-buwan. Kanyang ibinigay at ang natanggap na karangalan doon sa taong tumulong sa kanya upang makatapos ng pag-aaral. Kaso nga, pagdating sa spiritual, wala yan. Bahala kayo. Pero kung alam natin ang sekreto, dapat kumbaga, parang, sabi ko nga, line of authority yan. Pagdating sa kanya, inalay dito, magpapasalamat din siya dahil sa suporta na ginawa sa kanya. So, ganun din ito. Ganyan ang gagawin natin. Pag nakatanggap tayo ng corona sa langit, sa labis-labis na karangalang natanggap natin dun sa langit, wala tayong magawa kundi ibalik sa Panginoong Jesus ang papuri, karangalan at pasasalamat dahil siya lahat ang may gawa kung bakit natin nakamtan ang tagumpay. So kung alam ito ng bawat Kristiyano, hindi magulo kahit sa loob ng iglesia, kahit sa loob ng lahat na kanilang pinapasukan. Pag itong nakita na ganun pala, makikita mo dyan ang kakaiba ng sitwasyon ng pamumuhay ng tao. Pero, so sa point say, what if you don't have any crown to cast at the feet of Jesus? How would you feel seeing others having their crowns casting at the feet of Jesus? Ano kung wala ka man lang koronang may alay sa Panginoong Jesus? Ano ang iyong mararamdaman na nakikita mo ang iba na may inaalay na korona sa Panginoong Jesus? Siguro ang word na masasabi ko dyan ay panghihinayang. Pero may magagawa ka pa ba? Wala na. Kaya ang payo ko sa iyo, sa ngayon, habang may panahon pa, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na makagawa pa tayo para sa Panginoon. So napakahalaga po nito kasi pagdating doon, pero kung nasa sa iyo pa rin yan, kasi sabi ko nga doon sa mga nakaraang mensahe, ang tao ay siya pa rin ang nagdidesisyon sa buhay niya. Pwede niyang isakatuparan yan, pwedeng hindi. So siya pa rin. Kaya base sa kanyang ginagawa, doon ka ngayon makikita ng ating Panginoon kung ikaw ba ay karapat dapat tumanggap ng crown or okay lang. Kaya kasi minsan ang ugali nila sabi, tama na sa akin yung ganito lang. Pero pagdating na nagbibigayan na, nagtatampo kasi walang natanggap. So minsan ugali talaga ng tao, hindi mo maiwasan. Pero minsan nga nung ako'y nag-aaral ng theology, nagsisi ako nung bandang huli kasi binibigyan akong pagkakataon para medyo i-check yung isa pang subject ko para makakuha ng medalya. Pero sabi ko, okay lang sa akin yan, tama na. Pero sa kalooban ko naman ay okay naman dahil nakuha ko pa rin yung ibang mga benepisyo doon sa pag-aaral. So, pero kung gusto mo na makamtan talaga yung pinaka mas mataas pa para lalo pang sa pagkakakilala sa iyo ay lalo pang mailagay yan. Dagdag points pa yan sa iyo. Total, ganun din naman ang ginugotro mo. Pare-pareho naman ang ginugotro. Ba't di mo pa ayusin, pagbutihin yung ginagawa? Lalo na itong nasa Panginoon kasi mas importante ito. Sa ibang bagay nga, hindi kahit medyo nasa average ka lang, pero dito pagdating sa Panginoon, dapat talagang gampanan mo yung mas pinakamabuti kasi ito ang maglalast Pagdating ng panahon, itong mga accomplishment natin sa lupa, wala yan Pero dito, itong accomplishment natin na may kadugtong sa buhay na walang hanggan, mas mahalaga ito kasi kumbaga, continuous yan. Yan ang tinatawag na life after death. So, pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, may kasunod pa na buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. So, simulan natin sa ngayon. At dahil may pandemic pa, simulan mo muna sa loob ng bahay. Magbasa ka ng salita ng Diyos, Biblia upang malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Dagdagan mo ang pananalangin mo. Pag wala na ang pandemic, saka mo isagawa ang mga gawaing panlabas, kagaya ng pag-attend ng Bible study, pagpunta sa church regularly every Sunday, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba na hindi pa nakakapagbalik loob sa Diyos, at iba pang mga gawain. So, ito naman, sabi ko nga, siguro sa mga nararanasan ng iba na pag pumasok sa iyo ang salita ng Diyos, uhaw na uhaw ka, hindi ka mapakali kung hindi mo maisabi yan doon sa mga nakakausap mo. Kahit na hindi ka pa utusan na mag-share ng Word of God,
Pero dahil sa kauhawan mo na gusto mo rin ma-share yung mga insight na talagang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa iyo, maraming ipinapaalala sa iyo na mas napakabuti, lalo na yung mga nakikita mo sa scripture, eh hindi ka mapigilan yan. Kahit na nga nag-uusap kayo ng ibang bagay, nasingit yan eh. Pero kung wala talagang motivation ng Holy Spirit, sabi ko, pag walang present ng Holy Spirit yan, kahit isang tao na hindi pag-usapan yung tungkol sa scripture, okay lang sa iyo. Kasi wala namang halaga sa iyo yan eh. Kumbaga, ano lang, attachment lang sa iyo. Yun ang problema niya. Pag ang Word of God, yung ating pagsunod sa Panginoon ay attachment lang. Yung attachment na secondary lang. Hindi yun ang primary or hindi yung pinaka-priority. Kahit hindi pag-usapan yan, okay lang sa'yo. Pero pag yun lagi ang nasa puso-isip mo, naka-program na dyan, kahit may pinag-usapan kayo ng anumang bagay, maipapasok at maipapasok pa rin yan salita ng Panginoon. So, yan ang obserbahan nyo. Pag yun ang napapansin nyo sa sarili nyo, kahit anong pinag-usapan sumisingit, ibig sabihin, may motivation ng Holy Spirit sa buhay mo. Pero pag wala na, hindi man lang masagi yan, sa buong maghapon, hindi na nasagi sa iyong Word of God, ibig sabihin, hanap-hanapin mo at balik ka sa salita ng Panginoon. Kasi ibig sabihin yan, napapalayo ka na. Praise God. So, pag ginawa mo ito ng may katapatan, tiyak na makakatanggap ka ng korona mula sa ating Panginoong Hesus. At may alay mo rin sa Kanya pabalik ng may pasasalamat at kagalakan at pagpupuri sa Kanya. So, ang challenge natin, napakabuti ng ating Diyos, napakasagana ng Kanyang biyaya, napakadakila ng Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Bago pa man mangyari ang lahat, pinapaalam na niya ito sa atin para mapaghandaan natin. At nang wala tayong panghihinayangan pagdating ng takdang panahon. Kaya, kagaya nga, ng sabi sa Hebrews chapter 3, verse 15, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag na ninyong pagpatigasin ang puso nyo. Sundin nyo kung ano ang inuutos ng Diyos ng may katapatan. Para pagdating ng panahon, may matatanggap kang korona na may alay din natin sa kanan ng Panginoong Hesus. Praise God. Praise the Lord. He is good all the time. Naway sa mga napag-aralan nating salita ng Diyos, wag lang natin ito mapakinggan kundi may isagawa. Amen po ba? So, dito po natin malalaman na itong mga pag-aralan natin kanina na kumbaga kung ano man ang iyong pagsisikap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, huwag kayong manghinayang dyan kasi ang Panginoon mismo ang nakakakita dyan. Kumbaga, kahit hindi nakikita ng tao yan, alam ng Diyos kung hanggang saan yung inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan ay magkakaroon ng reward pagdating ng panahon. Pagdating ng rapture, ay lalo na sa mga nakikita natin sa nangyayari sa kapaligiran. Yan, palapit na. Kaya lang hindi natin alam kung anong eksakto ng oras, araw at taon. Subalit nandoon sa mga napag-aaralan natin sa scriptures na yung mga tanda, sinyalis na mga nangyayari sa kasalukuyan. Kailan lang yung pagsabog doon sa Beirut, nakita natin. Sino ba ang nag-aakala na may oras at araw at panahon na mangyayari yun? Yung mga nagpipicture pa nga sa paligid, patawa-tawa sila. Hindi nila akalain. So, ganun ang sitwasyon, ang kondisyon ng ating buhay sa kasalukuyan. Kaya, hanggat maaga, hanggat may panahon, di natin alam. Katulad nun. Alam ba ng mga tao na mangyayari yun? Yung nasa paligid nila? Hindi nila alam yun. Kaya, napakaganda pa rin nang ikaw ay laging handa sa lahat ng pagkakataon. Dahil, yung pagkakataon na yan, anuman ang mangyari, at least, ikaw ay nasa Panginoon. So, huwag po natin sayangin ang mga nakalipas na oras sa araw na hindi natin nabibigyan ng atensyon yung ating relasyon sa Panginoon. So, bigyan nyo po ng panahon ang salita niya. Bigyan nyo ng panahon ang pakikipag-usap sa Kanya. Kasi, sa mga nangyayari ngayon, mabilis kumilos ang kaaway, mabilis mandaya ang kaaway. Lagi ko nga nasasabi, hindi mo namamalayan
ikaw pala ay nasa kampo na ng kaaway. So, ito po ang maging sensitibo tayo, hingi tayo ng karunungan at sensitivity in the Spirit sa Panginoon na hindi po tayo madaya na o mamanipula ng sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. Ay nasa sa atin niya kung tayo magpapabaya. Tayo rin naman ang makakaranas ng mga kung anong mga consequence niya sa ating buhay. Kasi ang nakikita ko dito sa Scripture, ang gusto ng Panginoon sa atin, maisaayos ang ating buhay, mailayo tayo sa kapahamakan, maging maganda ang future natin na kahinatnan. Pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon kung pipiliin mo yan o susundin mo yung sarili mong kagustuhan. So dito po tayo magtatapos sa tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa magandang umaga na pinagkaloob mo at sa mga salita na ibinigay mo sa amin upang palalahanan kami na tungkol sa aming mga ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. Na kung kami ba ay makakatanggap ng putong pagdating ng panahon. At salamat dahil pinakita mo sa amin na kung paano ang mga kondisyon ng isang Kristiyano, ang kalagayan ng isang Kristiyano na makakatanggap ng corona pagdating ng panahon sa oras ng paghuhukom. At salamat, Ama, patuloy namin hinihiling kung kami man ay may kahinaan, kung kami man ay minsan hindi namin nabibigyan ng pansin ang mga ganitong pinapagawa mo. Lord, tulungan mo po kami ayon sa iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na patuloy na paalalahanan ang bawat isa sa amin na maging seryoso sa pagsunod sa iyong kalooban. At alam ko ito'y ninanais mo na may parating sa amin na pagdating ng araw hindi kami magsisisi kung ano man ang kondisyon o kung ano man ang nangyari sa aming buhay. Dahil ngayon pa lang ipinaalala mo na kung ano ang dapat naming gawin. At ang kahilingan ko po na ang bawat isa ay patuloy na maging seryoso at magampanan ang kanilang mga tungkulin sa iyo. Salamat, Ama. Purihin ka. Ito'y para sa iyo. Ang aming mga tungkulin ang para sa iyo at hindi para kanino man na ikaw din ang magbibigay ng corona pagdating ng araw. Salamat, Ama. Ibinabalik namin ang kapurihan nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.